Nagulat si Divine na biglang sumulpot si Jaime sa opisina niya kaya agad niyang pinatay yung cellphone dahil saktong pinapakinggan niya yung audio na pinorward ni Eleazar na magagamit nila laban kay Jaime. Masayang binalita ng matanda na huhuliin na si Eleazar kaya umalma si Divine na agad pinaliwanag ni Jaime na command ni Rafael na sinaad naman ni Divine na hindi pa dumaan sa tamang proseso na agad naman siyang sinabihan ni Jaime na hindi na kailangan dahil mismong ang Pangulo na ang nag-order nang saktong tumawag pa si David para ipaalam na nahuli na nila si Moises kaya mas natuwa naman ang matanda na nagpanggap din si Divine na masaya sa mga sandaling yan. Agad namang sinalubong ni Maxine si Moises nang ilabas na ng mga pulis kung saan nagbubunyi naman ang mga GSX na andoon sila sa mga sandaling yan. Nang nilapitan siya ni Kelvin ay pinamukha ni Moises na alam na niya lahat at sinumbat niyang traidor siya na sinubukan pang kamayan ni Justine si Kelvin pero umiwas ito at hinabol niya si Moises na sinumbat pa niyang siya pa talaga ang traidor na agad sinuntok ni Moises dahil ang alam niya ay parang magkapatid na sila kaya nagrambulan ang dalawang grupo na agad namang sinabihan ni Professor Elmer si Moises na tumakas na ito habang nagrarambulan sila dahil papatayin siya ng mga sagrado kung hindi pa siya tatakas at nang tumakbo na si Moises papalayo ay agad siyang tinutukan ng baril ni David pero tinulak ni Kelvin yung kamay niya at nang babarilin niya ulit si Moises ay hinarang ni Kelvin ang sarili niya kaya siya ang natamaan na agad bumalik si Moises para tulungan ang kaibigan niya imbes na tumakas ito. Lalo't malaki ang pag-asang makakapuslit siya dahil sa rambulan ng dalawang grupo. Agad namang binalaan ni David si Moises na wag na siyang tumakas na sinabihan ni Justine ang mga kasamahan niya na kumalma lang sila dahil nakita nila kung papaano pinaglaban nila Elmer at ang fraternity nila si Moises. Habang present naman kay Mercedes ng isang staff niya na nagawa nila ng paraan yung pag-blackout pagkatapos ng pagkahukay sa kalansay sa site kaya hindi na napahinto ang trabaho at tuloy-tuloy ang trabaho sa site. At para i-commemorate ang biktima ay ipapatayo ang chapel sa spot kung saan nahukay ang kalansay para imbes na krimen ang maalala ng mga tao ay maaalala nila ang kanilang pamilya na pinapahalagahan nila yung buhay ng biktima. Kaya agad namang naalala ni Mercedes kung papaano niya napatay si Christine kaya naging aligaga ito. Giniit pa ng staff niya na na-identify na ang bangkay sabay flash niya sa PowerPoint ang larawan ni Christine at sinad niyang gagamitin nila ang pangalang Christine para sa isang mini garden. Kaya nagka-panic attack si Mercedes na nagulat ang mga staff niya nang palabasin niya sila na walang dahilan. Mumultuhin na si Mercedes ng sarili niyang konsensya na kahit ano ang pigil nila ni Jaime ay lalabas at lalabas pa din ang katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.